Isang magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po tayo, no? Unang araw po ng Disyembre 2023, araw po ng Biyernes. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po para mamaya ma-update ko po kayo sa lagay ng ating panahon. So as of now, ang hypnosis po natin galing na rin po sa Pag-asa. Northeast monsoon po ang siya nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Central Luzon, no? Pero wala po tayong namataan ngayon na mga active LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So makikita nyo po sa ating pinaka-live radar na clear po talaga. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad dahil may mga cloud cluster din po tayo na binabantayan na posible nga po mabuo bilang isang active LPA at maging isang bagyo. So tuloy-tuloy po tayo, no? Sa area po ng Aurora, Isabela, Apayao, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Island. Ng panahon po dyan, mainit hanggang ngayong umaga, no? Naranasan naman natin. Pagdating naman po ng hapon hanggang sa gabi, posibleng mahina hanggang sa lumakas na pag-uulan. Kaya maging ready po tayo sa bawat posibilidad. Lalo na po yung mga galing sa trabaho, no? Yung pauwi galing eskwela, mag-ingat po kayo. Ugaling magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote panlaban po sa ulan. Sa area naman po ng Central Luzon, Ilocos Region at ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, no? At ilang bahagi ng Cagayan Valley, ang panahon po dyan maulap din ngayong hapon at posibleng mahinang pag-uulan, asahang lumakas hanggang sa gabi. So tulad po na aking sinasabi, kahit po ang northeast monsoon lang or mga easterlies lang ating binabantayan, posible pa rin po magkaroon ng malakas na epekto ito dahil mga localized thunderstorm po yan na ating binabantayan. So northeast monsoon po siya nakaka-epekto at easterlies sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa area naman po ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, mainit na panahon ang naranasan natin kaninang umaga. Talagang sobrang init po, pero inaasahan po pagdating ng hapon hanggang sa paggabi, posibleng mahina hanggang malakas na pag-ulan po ang posible nating maranasan dahil nga po sa mainit na hangin na pumapasok sa ating bansa o yung easterlies nga po na ating binabantayan, kasama pa po yung northeast monsoon na patuloy na nagbibigay ng pag-uulan sa ating bansa. So may latest update din po tayo ayon sa Pag-asa. Nagsimula na nga po, no, ang tinatawag po natin na El Nino at sa ilang bahagi po ng Pilipinas ay talagang mararanasan ito bago po matapos, no, ang buwan po ng taon po ng 2023. Pero it doesn't mean na wala po mga active LPA or mga bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po, kapag may El Nino ay madalang po magkaroon ng bagyo, pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad na magkaroon ng mga active LPA or mga bagyo na papasok sa ating bansa. Tulad po na aking sinasabi, mag-ingat po sa mga localized thunderstorm, rainfall shower, mga heavy rainfall, no? Ang area po ng Metro Manila ay mababang lugar po dyan. Posible po kasing makaranas tayo ng pag-uulan dala po ng easterlies at northeast monsoon. Kung matatandaan po ninyo, sa northern at southern Samar po, no, wala pong bagyo doon. Pero abot po, lagpas po sa tao ang baha. Dala po yun ng tinatawag natin na shear line, easterlies at northeast monsoon. Pagka nagsalubong po kasi yung mga yan, malakas po na pag-uulan ang maibibigay o malakas na epekto ng ulan ang maidudulot sa ating bansa. Tulad po na ang sinasabi, no, itong buwan po ng Disyembre, medyo badalang po ang bagyo. Pero asahan po mga localized thunderstorm, mga heavy rainfall na magbibigay ng pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. So, pinag-iingat po mababang lugar sa Metro Manila sa banta po ng rainfall shower. Linisin po mga estero, ang mga kanal in case magkaroon ng pagbaba o pag-ulan, hindi magkakaroon ng pagbabaha. Mag-ingat din po sa mga landslide prone area, no, sa banta po ng landslide kapag kami patuloy na pag-uulan. So patuloy ko po kayong update and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.